Hello mga langga, good morning. Good morning po sa inyo. Ito po yung update po natin sa araw-araw po ng buhay namin ni Insik dito sa bukid mga langga. So ayun, hindi pa po ako nakapag-upload kasi po kahapon ay pumunta dito yung technician ng wifi. Kasi balak sana namin na temporary magpaano muna pakabit muna sa wifi na connection sa window mga langga. Pero ang problema ay ano po siya, kailangan daw namin ng router. So nakabili na po kami ng yung mga wire, tapos hindi pa pala yun yung problema. Kailangan pa po talaga yung router. Kaya po hindi po na successful yung pag-install ng wifi namin dito. Kasi yung wifi kasi na in-install namin noon kay Sudaria, hindi pa talaga siya ayos. Kasi kanang naputol-putol bitaw ang wire niya nung bagyong Tino mga langga. Kaya kailangan nila ng mag-wiring ulit. Kaso medyo matagal-tagal, ang hirap talaga ng walang wifi mga langga. Kasi aside sa mag-upload kami ng mga video sa YouTube, ma-behind din kami, kanang malate kami sa mga yung mga, kasi mga langga, minomonitor ko kasi yung mama ko. Sa totoo lang, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ko talaga na magkaroon kami ulit ng wifi. Kasi nga, alam nyo naman na si mama ko ay, ang kasama niya dun sa amin ay yung isang pamangkin ko na maliit, yung kapatid ni Angelo, tapos yung pinsan niya na dalagang matanda ng dalaga. Sila lang tatlo doon. Kaya minomonitor ko talaga si mama. Kaya kapag hindi po ako nakapag-upload ng hindi po ako nakapag-online ng isang araw, talagang hindi ako mapakali kapag hindi ko alam na okay lang siya doon. Kasi may mga pangyayari mga langga, siguro this coming days or sa mga darating na mga araw mga langga ay baka magtaka kayo kung bakit nandito si mama ko. So pinapunta ko talaga siya dito mga langga. Papupuntahin ko po talaga siya dito sa bukid. Kasi dito na siya magstay for good. Bahala na siya kung basta dito ko talaga siya patitirahin na. Dahil nung isang araw, kaya nga ayoko talaga ng walang signal, ng walang wifi, kasi late kong malaman, 'di ba, nung nakaraang araw, busy kami dahil nga sa preparation sa death anniversary ng mama ni Insik. Hindi po ako nakapag-online ng lagi. Hindi ako naka-online nung araw na 'yun. Kasi nga medyo busy kami sa pag-prepare bisperas ng death anniversary ni mama. Tapos nag-chat na pala sila sa akin yung mga kaibigan ko doon sa Bohol, yung mga silingan namin, yung mga kapitbahay namin. Nag-chat na pala sila sa akin na yun nga, yung mama ko may sugat. Nagkasugat yung mama ko. Tapos nung kinahaponan, pagkatapos ko na po talaga siyang pagkatapos ko nang gawin yung pagsasangag ng karne kaming Insik, nag-online ako sandali. Yung pag-online ko, nag-pop up sa ko agad sa messenger ko yung picture ni mama na may sugat. Tapos may sugat daw mga langga, nag-pop up lang yung picture. Tapos hindi ko alam kung anong nangyari. Pasensya na mga langga, nag-music kasi. Hindi ko alam kung maka-copyright to, pero bahala na. So ayun nga, nakita ko lang yung picture. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tapos pagtingin ko sa sa connection, kasi nag-connect ako kay Sir Brents dito lang sa may harapan, dito lang sa may sapa. Pagkita ko, wala palang wifi. So hindi ko alam kung anong nangyari. Kaya umuwi ako sa amin, nagbihis ako kaagad kasi hindi ako nagbra nun. Wala akong bra. Kaya umuwi muna ako sa amin.
nagbihis ako, tapos pumunta ako dun sa kabila talaga, tawid sapa, tumawid ako ng sapa para talagang makita ko ng maayos at malaman ko kung ano yung nangyari. Kaya yun, pag dating ko dun, sunod-sunod na yung mga message na dumating. Yun pala, yung mama ko sinaktan ng pamangkin ko, tinarget daw ng kahoy. So gusto ko sana ipakita sa inyo yung picture mga langga, pero kanang baka bawal sa YouTube na ipakita yung, kasi violence yun eh. Tapos may sugat talaga siya mga langga. Siguro pagdating ni mama makikita nyo pa rin naman yung yung may matitira pa naman talaga pong sugat. May sugat talaga siya dito sa may gilid ng mata, sa right eye, left ba? Sa right eye. Tinarget daw siya ng kahoy nung isang pamangkin ko na babae, may asawa na, may mga anak na. Kaso yung bata na yun, si mama pa talaga yung nagpalaki noon. Napakawalang utang na loob. Kaya galit na galit ako noong mga araw na yun mga langga. Yung kasalanan naman ng mama ko ay pinagsabihan lang siya. Siyempre, apo niya yun, nasasaktan siya kapag nakikita niya na parang napapariwara yung buhay ba, kasi sugarol, pinapabayaan lang yung mga anak. Dalawa na kasi yung anak nun, tapos yung isa nasa mama niya, tapos yung isa nasa kanya. Hindi pa nga kumakain, nasa sugalan na. Kaya sino ba naman ang magsasabi? Yung mga pamilya talaga. Kaya pinagsabihan ni mama, since doon sila nakatira sa amin, tapos lagi sila nag-away ng asawa nila kasi nga walang pera, tapos sugarol. Kaya yun, pinagsabihan ni mama, nagalit yung babae na yun, sinaktan. Kaya yun, sobrang galit ko talaga mga langga. Sobrang nagalit po talaga. Nilakasan na talaga yung music, no? Nilakasan na. Kaya sobrang galit na galit po talaga ako mga langga. Imagine, kahit nga isang usakalugas-bugas, hindi nga sila makabigay ni mama. Isang pirasong gamot, hindi nga sila makabigay, tapos saksaktan lang nila ng ganun-ganun. May mga tao talagang mga ganun mga langga, no? Yun bang, dahil kasama nila, dahil nakikita pa nila, wala silang pakialam ba? Or wala silang wala pa to sila basta hindi ko, may mga tao talagang ganun. Yung mga walang pakialam sa mundo ba? Walang pakialam sa mga nararamdaman niya. Ang tanda na ng mama ko, 78 years old. Sinaktan pa niya. Paano makaka-react yun? Paano makakalaban yun? Kulang, hindi na ngayon halos makakita. Tapos sinasaktan pa. Kaya ayun mga langga, pinabarangay ko. Sinabi ko kay mama, ipabarangay mo. Kung meron lang talaga akong pera mga langga, kung lang talaga, kung marami akong ipon, uuwi talaga ako. Kasi ang sarap ingud-ngud ba? Hindi ko kasi ayoko sana talagang magalit, no, kay nakaka-drain ng energy. Pero hindi mo maiwasan mga langga. Isipin mo mama mo matanda na, sinasaktan pa ng apo niya, na yung apo niya na yun, siya yung nagpalaki nun nung maliit pa. Siya yung nagpalaki. Kasi nga iniwan yun ng mama niya. Nasa amin yun ng 6 months old. Kinuha ng mama niya 8 years old. Nasa amin yun ng 8 taon. Tapos yanuhon ra niya og yun nato. Kaya yun talaga mga langga, na paiyak talaga ako. Sinabi ko, ang hirap talaga ng walang kanang hindi ka agad-agad makakuan ba. Maganda kasi kung meron talagang wifi dito sa amin. Kasi kapag may mga pangyayari talaga, malalaman ko agad. Ang ingay mga langga, ang ingay ng music ba. Kaya yun mga langga. Tapos kaya sinabi ko kay mama na ipabarangay. Kaya yun, pinabarangay. Ang kapal ng mukha, hindi pa humingi ng tawad sa lola niya. So hindi na natin in-expect yun na hihingi siya ng tawad. Kaya sinabi ko kay mama, mag-impake ka dyan, pumunta ka ditong Cebu, pumunta ka dito sa amin, kasi dito pinangga ka, mahal kitan, maalagaan pa kita. Kaya yun, wala siyang magawa. Tapos hinihintay na lang namin mga langga na sakto makasahod tayo ngayong buwan. Hinihintay na lang namin na makasahod kami sa 24. Saka namin papuntahin dito si mama.
Pinapaayos ko na sa kanya lahat doon sa Bohol sa amin para wala na siyang ibang iisipin pagdating dito. So nakakasakit lang sa damdamin mga langga ba, na sobrang pag-iingat mo, sobrang ampo ni mo, sobrang dasal mo na sana bigyan pa ng mahabang buhay, bigyan ng magandang kalusugan. Tapos sasaktan lang mga langga. Kaya yun, sobrang nasaktan talaga ako, nagalit ako kasi yung mama nung pamangkin ko, imbis na nasa gitna siya, imbis na isitol niya yung problema, nilaban siyang anak na tinutolerate niya yung mga wrongdoings ng anak niya. Kaya nakakagigil ba. Kaya yun mga langga, bahala na sila sa buhay nila. Importante, kukunin ko si mama. Kasi, di ba nung una, dito si mama, gusto talaga niyang umuwi. Kasi nga, namimiss niya yung mga apo niya, namimiss niya yung mga friends niya doon. Kaya yun, pinapauwi siya. Ang hirap pa naman makahanap ng sasakyan dito sa bukid. Kasi si mama nga langga, ayaw talaga niyang sumakay ng motor. Kasi nga, na parang na-phobia na siya o na-trauma na siya na sumakay ng motor kasi nga na-disgrasya sila noon. Tapos yung kasama niya, yung kaibigan niya na sumakay ng motor, muntik daw mamatay. Kaya na-trauma siya, ayaw na niya sumakay ng motor, baka daw malagpot siya. Takot siyang sumakay ng motor, kaya kailangan talaga ng sasakyan. Medyo matanda na din, hindi na din siya pwedeng sumakay ng bus kasi alam nyo naman yung mga series liner dito, mga bus na hindi ka pa nga nakakaupo, umaandar na, humaharurot na. Paano si mama, medyo mahina na talaga yung maglakad, hindi na nga halos makakita. Kaya kailangan risky talaga kapag nag-commute kami. Kaya medyo malaki-laki talaga yung yung magagastos kapag kanang pupunta talaga si mama dito. Nung unang punta niya dito mga langga, yung nagastos nun si shout out to Auntie Josie. Siya yung nagbigay ng pamasahe, nagrenta ng jeep na masasakyan. So yun, nakapunta si mama dito, tapos back and forth yun, papunta dito at papauwi. So dito si mama nag-spend ng Christmas tsaka New Year. Umabot pa nga siya ng fiesta dito, tapos Christmas, New Year. Yun. Kaya si Auntie Josie yung kanang gumastos noon. Si Auntie ngayon medyo parang hindi pa nagpaparamdam si Auntie ba. Busy din siya siguro, kaya hindi ko talaga alam. Kung mabuti na lang talaga mga langga, sa awa ng Diyos, saktong-sakto makasahod tayo ngayong buwan. Kaya maghanap tayo ng paraan na makapunta talaga si mama dito. Kaya unahan ko na kayo, baka magtaka kayo kung bakit nandito si mama. Si mama kasi kung papipiliin siya, ayaw niya sana talagang umalis-alis na. Kasi nga nahihirapan siya doon sa amin, kaya nahihirapan siyang magbiyahe. Kaso lang sa mga nangyari ngayon mga langga, parang ayoko nang magtiwala sa iba. Hindi ko na kaya bang ipaubaya si mama sa ibang mga anak niya. Kasi sa mga pangyayari niya ngayon, sa ibang anak niya doon sa amin sa Bohol, sa isla namin. So sa mga pangyayari niya ngayon, yung mga ibang anak niya walang reaksyon. Kung ako yung anak, tapos nakita ko yung mama ko na ginaganon, may dugo, may sugat, siguro masasampal ko talaga yung, hindi ko alam kung anong magagawa ko dun sa nanakit ba. Kaya I don't know, hindi ko talaga alam. Siguro busy din sila sa mga buhay-buhay nila, pero kahit gaano ka pa ka-busy, no, pagdating sa magulang mo, hindi ko talaga kayang magpakabingi at magpakabuta ba, magpakabulag, magpakabingi. Kasi ang sarap ko yung merong magulang. Yung iba nga gusto nilang ibalik yung magulang nila na nasa ibang mundo na nagsiselo sila sa mga tao na may mga magulang. Tapos tayo, meron pa tayong magulang, inaabuso pa natin, no? Kaya sobrang nanggigigil talaga ako mga langga. Ewan ko na lang, nakaka-stress, manggigil. Pero hindi ko mapigilan
Tapos tinanong ko pa yung pasensya na kayong mga langga ha kung naputol yung video natin. So nagpa-music kasi yung sa kabila ba. Tapos baka maka-copyright claim na naman tayo na marami na tayong violations kay Lolo. So natin itong ating headband na pangmalakasan ba. So yun nga. Napapansin nyo po, nakabihis ako. Kasi nga, aalis ako ngayon at mag-upload na naman ako ng video mga langga. So sana, pa-upload itong video na to kay para para madagdagan yung ating sugod sa sinugdanan na naman ba mula umpisa na naman. So magsugod na pud taog, mag-start na naman tayong magtigom or kanang mag-ipon ng revenue. So paunti-unti lang naman. Kagaya ngayon, sa tinagal-tagal, nakasahod na rin tayo mga langga. So naghihintay na lang tayo no na bigyan ng sahod char. Kaya wag tayong pawalan ng pag-asa talaga. Kahit gaano kahirap, kahit ano pa yan, itry lang natin no, para talaga namang meron pa rin naman tayong mahihita kahit papaano. So, ayun, back to our topic nga sa mama ko. Sa mga susunod na mga araw pagkatapos ng namin mga langga ay papupuntahin ko na lang si mama dito. So, meron namang taga-amin na pupunta dito sa Cebu. Na lang siya, kanang isasabay ko na lang siya bale pasasamahin ko na lang siya. So silang dalawa ng pamangkin ko kasi yung pamangkin ko, so isasama po ni mama yung pamangkin ko, yung kapatid ni Angelo, kasi nga po namatay yung kapatid ko, yung mama nila ni Angelo. Tapos yung bunso nila ni Angelo wala na talagang maiwan, babae pa naman. Tapos na kay mama kasi talaga yan, lagi yung kasama ni mama. Siya yung laging laging assistant ni mama. Na si mama hindi na masyadong makakita, siya talaga yung laging kasama, kaya sasama siya ni mama dito sa amin. So good thing kasi nga nakakaawa naman no. Wala na si Manang Milina ko, yung kapatid ko. Wala nang mag-aalaga doon. So nakakaawa. Tapos pa naman kanang para bitaw siyang mga langga, late growth ba? Hindi pa rin siya, na siya, kanang, pila na katuigs muna lang? 13? Medyo malaki-laki na siya mga langga, pero hindi pa rin siya makapagsalita ng maayos ba? Yung iba nga tinatawag siyang pipi daw, kasi nga, yung amang ba, sa Bisaya. Kasi nga, hindi pa rin siya tuloy-tuloy na makapagsalita. Kaya yun, napagdesisyonan na lang namin na isasama na lang dito. Para maalagaan din kahit paano. Tapos makakain din ng maayos, kasi kapag iiwan ni mama doon, yung papa niya wala lagi doon sa kanila. Tapos kahit saan lang siya matutulog mga langga. Kaya yun, sama siya ni mama dito sa amin. Yeah, good thing din mayroong si mama may kasama sa biyahe ba. Kaya ayun, abang-abang na lang po kayo, i-update ko po kayo every step of the way kay yun. So maya aalis na po kami ni Insik. Ihatid niya po ako doon sa uploadanan, tapos siya babalik dito kasi mamasada siya, kasi tabo ngayon mga langga, market day, kaya kailangan talaga ng mamasada kasi maraming mga tao ngayon dito sa amin. Pero ako, pupunta ako dun sa uploadanan para makapag-upload talaga ako ng video, no? So, abang-abang na lang. See you there na lang mga langga, no? Hello mga langga. So, andito na ako ngayon sa uploadanan namin mga langga. Bumili lang po ako ng saging na, na minantikaan ba? Kasi pa, hindi ako nag-breakfast. Kasi nagmamadali po kasi ako na makapunta dito para maka-upload.
Abangan nyo lang po yung pagdating ni Mama. Siguro sa mga 29 siguro or 28, depende. Nakakalungkot malangga nangyari sa mama ko. May mga tao talagang ganun. Mga walang awa ba? Lang, may karma naman. Sana lang hindi na mag-iisip si mama na, na umuwi doon. Wala din naman nagmamahal sa kanya doon. Mag-upload lang po ako dito mga langga. Katapos nito, uwi din po ako agad. Kasi tabo ngayon mga langga, maraming tao dun sa ano, Purok ba? See you in our next video mga langga. Thank you ulit sa panonood. And pasensya na kayo at wala talaga ako sa hulog ngayon. Dahil galit pa rin po talaga ako. Pasensya na Lord. Sorry talaga Lord. Hindi ko po talaga mapigilan mga langga. Sana maintindihan niyo po ako sa mga sinasabi ko ngayong araw na to. Dahil hindi ko lang po talaga maiwasan na magalit sa mga pangyayari. Kaya sana maintindihan niyo po. So hanggang dito na lang po muna yung video natin mga langga. Pasensya na kayo ulit. And see you in the next video mga langga. Bye.